nandito na naman nga ako sa aking mansyon at tinitignan ko at malapit na nga matapos ang aking mansyon. Ang sarap nga pala sa pakiramdam na nakagawa ka ng sarili mong mansyon ng ikaw lang at walang tulong ng ibang tao. Ayan, super haggard na nga ako. Ayan, hindi nyo na nga makilala kung ako pa ba yan o ibang tao na yon o kaya sinasapian na siya ng masamang maligno, ganun, o lamal lupa na ako. Yan, ibang-iba na. O, di ba? Ang ganda-ganda ko dyan. Pagkatas, o, di ba kanina ang bilis? Lupa pa lang siya, tapos naging flooring na. Yan, nililigpit nga namin, tinatanggal namin yung mga kalat-kalat sa loob na may mga kutsyon-kutsyon at saka may mga ano pa doon, no? Ay, ang ganda ng plywood, sira-sira. Pinaghihigaan kasi nila yan, ayan, sa loob. At yung kapatid ko, naglalagay na nga sila ng plywood kasi plywood lang yung kalahati niya. Pero kahit ganun, masaya pa rin ako kasi nagkaroon kami ng sariling lupa at saka bahay. Sikap-sikap, 'di ba? Ganun lang naman talaga kung kailan gusto mong magkaroon ng sarili, kailangan mong magsumikap talaga para sa inyo, sa'yo, 'di ba? Mahirap din kasi yung wala kayong hindi mo masasabing sarili, 'di ba? Pero masarap sa pakiramdam yung may sarili ka, 'di ba? O ayan. Tapos gagawin ko nga, lilinisan ko 'yan. O 'di ba? Ang ganda no. Tapos meron pang ano 'yan, may pa ano-ano pa 'yan kasi dalawang kwarto kasi 'yan. Tig-isa kami nung kapatid ko, tapos and then sala. So winawalis ko na nga, nililinisan ko yan kasi bubuhusan ko yan ng tubig para malinis na. Syempre tapos na, finish na, ganun. Ayan, o, 'di ba? Ang sexy niya. Ah. Pagkatapos nga pala, hindi nyo alam, tuwing ano 'yan, laging may shot, ganun, poro-poro gin. Poro-poro gin. Pagpagod, kailangan ng vitamins. O, ayan. Walis-walis muna ako diyan sa gilid-gilid hanggang sa matapos. Ayan. Tutok ko muna yung video ko diyan sa sa sarili ko. Ayan. Oh, sige, magwalis-walis ako diyan. Marami pa nga siyang kulang diyan sa ginawang bahay kasi alam niyo ba, ang budget ko lang diyan nasa 30, inabot na nga ako ng 50 hanggang sa ewan ko na kung magkano na kasi nga hanggang sa kinulang-kulang na, nabenta-benta na lahat-lahat ng pag-aari, yung ari-arian. Ay, wala pala ako nun. Ari-arian ko, ayan. Magbubuwas na nga pala ako ng tubig. O, ayan, kapatid ko nga pala yung bunso. Nag-aano yan sila, nagkakabit sila ng plywood, ayan. Ay, hindi pa pala ako magbubuhos, ayan, nagwawalis pa pala ako, hindi pa ako tapos. Tinutok ko pala sa aking sarili yung camera para makita nyo akong mabuti. Kababaing tarupa mo, kababaing tarupa mo, naggalgalas ka na eh. Kita man yung ading ko dun, parang tungangaw siya na nakabitin dun sa may ay, bahay nga pala ng isang kapatid ko yon, pero ipapaayos din niya yon kasi kinulang na nga ako sa budget. Ayan, naghati lang kasi kami ng kapatid kong bunso dyan sa aking mansyon. Sa aming mansyon, syempre mansyon namin, 'di ba? Kala nga namin, para lang siyang para siyang kulungan ng baboy kasi kalahati lang. Nung una para siyang kulungan ng baboy. Pero naging naman na siya, kulungan na siya ng tao, 'di ba? Masarap yung ganon, yung may sarili ka. Kaya kayo dyan, tsaga-tsaga lang kayo, ipon-ipon, paunti-unti, ganon. Hindi yung pag nag-abroad kayo, tapos pag uwi nyo, puro luho-luho, ganon. Wala, inom-inom, walang mapupunta, ba diba? So at least, kahit ganyan yung mansion namin, may masasabi kaming sarili, ba diba? O. Ang dami pa ngang mga nag-aaya-aya na, shot. Pwede namang mag-shot kayong pumunta dito, tapos magdala kayo ng 2x2, 'di ba? Kung ganoon sana, 'di ba? Di mas masaya ako. Mas masaya ako. Masaya pa nga ako diyan. Grabe pala napa akong isang linggo at isang manlaklaki na ng tiyan ko. Grabe talaga siya. Kaya kailangan ako nang mag-exercise. Ayan. Malapit na siyang maunahan ng bituka. Kailangan na talaga. Hanggang sa susunod na kabanata ng aking pagkain, ay, hindi na pala ako kakain ng marami dyan, nagda-diet na ako. Ang sarap kasi ng ulam dito sa probinsya, alam mo yung may patola, tapos may labong, may saluyot, tapos may inihaw na bangus, o kaya pritong tilapia, o diba? Kung ikaw kaya ganun ang ulamin mo dito sa probinsya, hindi ka tataba, diba? Tapos meron pa yung ulam ko dyan, ang ulam pala namin dyan is mamaya papakita ko sa inyo. Kasi anong oras na ako kumain dyan? Mga na ata yun eh.
Mga alas 3 mahigit na kasi tinrabaho ko talaga yan. Sobra talaga. Oh, nasaan na ako? Lagi akong nawawala dyan eh. Hindi ko alam kung saan ako ay, ayun, may dala na akong pitche. Ay, balde pala yun, balde. Dala na akong balde. So, ayan, ito pala yung papa nung ang asawa ng kapatid ko. Yan, dalawa lang para silang labor dyan. Kaya ang bilis. Alam niyo ba, 15 days lang yan natapos. O, diba, napakabilis. Paano man naman kasi, 'di ba? Nakita nyo naman nagle-labor din ako, nagle-labor din yung isa kong yung hipag ko. O 'di ba? Para kami nanganganak, nagle-labor. Ayan, may sinasabi ako dun sa camera. Huwag nyo na isipin yun, basta may sinasabi ako diyan. Yung hose pala yun, ginagamit ko. Alam nyo ba, may sasabihin ako sa inyo. Maraming nagsasabi na pag pag abroad na daw is ano daw maano na daw, ang tawag dun, mataas na daw ang lipad, ganun. Naku, tingnan nyo kung makikita nyo lang yung bahay namin dito. Napakalayo namin sa kapitbahay, tapos wala kaming kapitbahay. Yan. Tapos, may nasasabi pa sila na mataas to yung lipad. Naku, kapag sinabihan kayo ng ganon na, ay si ano, ganyan-ganyan, nakapag-abroad, mataas na yung lipad. Huwag niyong pansinin. Kasi kung papansinin niyo yung mga ganong sinasabi nila sa inyo, parang ma-affected kayo eh. Yung parang masasaktan kayo. Ganon. Kasi parang sinusubukan nila kayo eh. Sinusubukan nila yung ano nyo kahit hindi naman totoo. 'Di ba? Yung binabasa ko nga pala kasi sabi nila para tumibay daw yung hollow blocks. Pero balik tayo dun sa sa sinasabi nila na mataas na daw ang lipad mo porque nakapag-abroad ka. Kapag hindi ka ba nakapaglibre, pag hindi mo ba na-blow out yung mga kaibigan mo or yung mga kakilala mo or mga magsasabi mo kamag-anak or something na pag hindi mo ba sila nabigyan ng pasalubong or hindi mo sila na-treat, na-blow out, ganun, mapataas na bang lipad nun? Hindi ba pwedeng wala kang budget para sa kanila at wala kang pasalubong na binili para sa kanila. Kasi nung umalis ka naman, diba, o diba, wala naman silang ambag. Kahit nga singkong duleng, sabihin mo na, or something pantiman lang dyan na ipapanti mo ng 2 taon, gagamitin mo, diba, wala. Sige, sayo ka lang dyan. Kaya kayo, wag niyong iisipin yung mga sinasabi nila kasi maaapektuhan lang kayo tapos parang maano kayo, masasaktan kayo. Ganun, dati kasi, ganun mga naririnig ko sa akin dati. No, kasi hindi mo lang siya nabigyan, ganun. Hindi nila alam may pinaglalaanan kang mas malaking bagay na para sa iyo, para sa pamilya mo at hindi para sa kanila. Kaya, wag nyo nang pansinin yung mga ganong salita-salita, effect. Mga walang kwentang tao yung mga ganon. Mga hindi sila sanay sa hindi sila sanay na hindi sila nakakasira ng tao. Yung parang sakit na nila yon, parang hindi, parang vitamins na nila yon. Kasi pag hindi sila nakakaganon, hindi sila nakakasira ng tao, parang mahina sila, ganun, 'di ba? Kaya huwag niyo isipin yun. Isipin niyo ako. Hindi. Ayan. O, diba, nang malapit na akong matapos dyan. Mawalis-walis ako dun. Nagvo-voice record pala ako dito. Malayo kasi ako dun sa bahay. Kasi nagpapatugtog siya dun. Sinisigawan ako ng pamangkin ko. Ayan. Natawag ko nga pala. O, nasa na naman pala ako dyan? Nawawala na naman ako? Hindi ko alam kung nasa na ako dyan. Mamaya lilitaw na lang ako bigla. O, diba? O, diba? Nandun lang pala ako naka-steady, nakaupo. Saan ka dyan? Maglilinis lang ng bahay. Nakasexy pa. Nakapantalon. Nako naman. Miss Tagay. Akala nila, porque hindi ka post ng umiinom. Hindi ka na umiinom. Anong kwento ng Miss Tagay mo kung hindi ka na umiinom, diba? Umiinom ako, no? Hindi nyo lang alam. Hindi naman palagi kailangan mong puro gin nga yung sa akin eh. Si Miss Jean Bilog nga eh, Shembot, juice, isang pitchil, bilog sa puro gin. Pero okay na din yun, idol ko yun si Miss Jean Bilog kaya. Sa kanya ako sana nga magkita kami nun. Tapos mag-shot puno kami. OMG. Maglalasing kaming 2. Ayan, hindi pa rin ako tapos dyan walis-walis. Nililinisan ko kasing mabuti yan para pwede na siyang tirahan.
Pwede na siyang tulugan. O 'di ba? Kinabukasan pala niyan, okay na siya. Ang ganda-ganda niya na yan. Ang ganda-ganda niya na. Lilinisan mo lang yan, ganyan-ganyan. Ayan. Alam nyo ba, inspiration ko dyan sa paggawa ng ganyan? Yung mga taong walang tiwala sa akin. Nakakaiyak man isipin, pero sila talaga yung sila talaga yung inspiration ko. Kaya ako nakagawa ng ganyan, nagsumikap kami. Kaya tiwala lang kayo. Wag give up. Yun ang payo ko sa inyo. Be strong. O, diba?